Kung fan ka ng Barca at interesado sa paglipat ni Julian Alvarez sa Barca, panoorin mo ito dahil ikukwento ko ang bagong problemang maaring makaapekto sa paglipat niya ayon sa mga source malapit kay Julian. Sa pagkakataong ito, hindi ang Atletico de Madrid, presyo, Simeone o financial fair play ang dahilan. Ang problema ay ang Real Madrid dahil kamakailan ay kumalat ang impormasyong nagdulot ng alarma sa Barcelona. Hindi dahil sa kailangan agad ng Madrid ng striker, kundi dahil kapag sumali si Florentino Perez, nagbabago ang lahat. Dito pumapasok ang unang mahalagang tanong ng video. Kung matagal nang gustong kunin ng Barca si Julian, bakit na yun lang lumitaw ang Real Madrid? Maaring ipaliwanag ng sagot ang lahat ng nangyayari. Pero mas mahalaga hindi lang ang paglitaw ng Madrid, kundi pati ang eksaktong oras ng paglitaw nito. Eksaktong gusto ng Barca na malinaw ang operasyon. Noon din nakatutok si Deco sa paghahanap. Eksaktong pormulang pinansyal. Akala natin ang laban ay Barca versus Atletico de Madrid lang, pero biglang sumali si Florentino. Pero kalma lang, wala pang saradong usapan at ang Barca pa rin ang nangungguna sa mga negosasyong ito. Hindi basta-basta kumikilos ang Real Madrid dahil lang sa bugso ng damdamin, pero kapag pinag-aaralan nila ang isang operasyon, kadalasan may dahilan sa likod nito. At sa pagkakataong ito, mukhang malinaw ang dahilan. Si Julian Alvarez ay isa sa pinakakumpletong striker sa mundo. Para sa akin, posible lang siyang lumipat sa Real Madrid kung aalis si Kylian Mbappe o Vinicius sa puting koponan na halos imposible ngayon. Totoo na si Julian ay nakakagol, nagbibigay ng assist, nagpepresyon at masipag. Bukod pa dito, mayroon siyang mentalidad at presyon na gustong-gusto ng mga coach, kaya paborito siya ni Hansi Flick. At dahil dyan, kahit anong malaking club ay susubaybayan siya sa ganitong sitwasyon. Pero heto ang mas mahalagang tanong. Kailangan ba talaga ng Madrid si Julian Alvarez? Ito ang tanong. Tingin ko, kaya nagtatanong ang mga kule at Madridista. Pag tiningnan mo kasi ang lineup ng puti, maraming tanong. Baka doon nakatago ang susi ng kwentong ito. Magkaiba, kailangan mo talaga ang manlalaro at ang pigilan mong makuha siya ng kalaban. Mag-ingat kasi ganyan din gumagana ang modernong football na yon. Madalas, ang malalaking transaksyon ay hindi lang dahil sa mga dahilang pampalakasan, kundi pati sa mga estratehikong dahilan. Alam na alam ito ng Barca. Kasi kung si Julian ay magtatapos na magsuot ng Azulgrana, napakalaki na magiging epekto nito, napakalaki. Pinag-uusapan natin ang isang kampeon sa mundo, isang striker na nasa rurok ng kanyang karera sa football. At isang manlalaro na babagay, at tandaan ninyo ito, na babagay kina Lamine Yamal, Pedri o Gordon at iba pa. At higit sa lahat, iba ang laro ni Hansi Flick kumpara kay Simeone, kaya tingin ko hindi siya masyadong napapakinabangan. At dito mismo, lumalabas ang isang bagay na labis na ikinababahala ng mga taga-Barcelona. Dahil may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pakikipagkumpetensya laban sa Atletico at pakikipagkumpetensya laban sa Real Madrid. Isang napakalaking pagkakaiba. Dahil kapag nagpasya si Florentino na pumasok sa operasyon, nagbabago ang sukat na ekonomiya at nagbabago rin ang pressure mula sa media, pati na rin ang hirap sa pagkuha ng manlalarong iyon. Kaya paulit-ulit nagtatanong ang mga kuler. Kaya bang makipagsabayan ng Barca sa Madrid sa aspetong pang-ekonomiya? Malamang hindi. Kaya hindi pera ang tunay na susi dito. Nasa ibang bahagi ito, depende sa manlalaro dahil matagal na natin itong nakikita sa merkado. Kapag klaro ang prioridad ng football player, nag-iiba ang mga transaksyon. Iyan ang sinusubukang makuha ni Deco sa bawat negosasyon. Pero mag-ingat. Narito ang detalyeng bihira mapansin, ngunit maaring ito ang pinakamahalaga sapagkat ang Barca ay hindi lang basta koponan. Nagtatayo sila ng proyekto na maaring magdala ng malaking pagbabago. Kapag pinag-aaralan na manlalaro ang kinabukasan, hindi lang sahod o logo ang tinitingnan. Sinusuri rin niya kung babagay siya sa laro. Dito, talagang akmang-akma si Julian dahil gusto ni Flick na mobile striker na marunong mag-press, umatake sa espasyo at makipag-combine sa mga winger. Kung isipin ang mga kaparehong profile, mas bagay talaga si Julian sa description yan kaysa ibang pangalan sa merkado. Kaya mensahe ko sa inyo mga kuli, target pa rin ng Barca si Julian Alvarez pero interesado rin ang Real Madrid. Kailangan itong pag-usapan. Sa tingin ko at base sa nababasa ko, hindi naman nangangganib ang paglipat ni Julian Alvarez sa Barca. Iba ang gusto ni Flick, dinamismo, galaw at agresibo. Pasok si Julian sa mga ito.
Kaya swak na swak siya, parang guwantes na akma sa kamay. Kaya paulit-ulit lumalabas ang pangalan niya dahil siya pa rin ang pangunahing prioridad ng maraming tagahanga. Dahil dito, ang pagpasok ng Madrid ay nagdudulot ng malaking ingay. Pero, sandali lang. Mas malalang problema ang Barca na hindi konektado kay Florentino. May kinalaman ito sa oras kasi bawat linggo na lumilipas, mas nagiging komplikado ang operasyon. Mas maraming club na nagtatanong, mas maraming team na nag-uusisa, mas maraming interesado na lumalabas. At dahil dyan, may isang bagay na nangyayari, umiinit ang merkado. At kapag masyadong umiinit ang isang operasyon, tumataas ang presyo. Ito ang ayaw natin mangyari. At tumataas din ang pressure, nawawala ang mga margin. Kaya gusto ni Deco ng kalinawan. Kaya gusto ni Flick ng kasiguraduhan. At kaya rin sinusubukan ng Barca na umusad agad-agad sa mga mahahalagang operasyon, hindi lang kay Julian. Kasama rin dito ang ibang galaw na pwedeng magtakda ng tag-init. Kaya lumalabas ang isa pang mahalagang tanong. Paano kung hindi dumating si Julian? Mabubuwag ba ang proyekto? Hindi. Mahalaga itong maintindihan dahil hindi pwedeng iasa ng Barca ang tag-init nila. Sa paligid lang ng isang manlalaro, malaking pagkakamali yon. Sa katunayan, matagal nang nagtatrabaho ang sports management sa iba't ibang mga senaryo, iba't ibang mga profile at alternatibo. Dahil ang isang malaking club ay hindi pwedeng umasa lang sa isang operasyon. Hindi talaga. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi espesyal si Julian dahil espesyal siya at sobra pa nga. Sa totoo lang, isa siya sa mga forward na swak sa football na gusto ni Hansi Flick. At heto ang isang bagay na sigurado akong hindi masyadong nabibigyan ng halaga ng maraming kuler. Ang totoong balita ay sinusubukan ng Barca na makipagkumpetensya para sa mga manlalaro na ganito kataas ang antas. Binabago nito ang pananaw sa club sa Europa. Ilang taon na rin ang lumipas na sinasabing di nalalaban ang Barca para sa malalaking pangalan na wala na ang kakayahan nitong makaakit at makipagkumpetensya. At gayon pa man, na yon pinag-uusapan natin si Gordon, maging si Bernardo Silva, si Julian Alvarez at ang proyektong muling nagbibigay ng pag-asa. At iyan mga kaibigan at kapakuler ang mahalaga. Pinapatunay nitong malaki ulit ang pangarap ng Barca. Ngunit mas maganda pa ang darating. Dahil kung may itinuro man sa atin ang market na ito, ay marami pang kabanata ang darating. At may sasabihin ako sa inyo, ang Barca ay nananatiling ng ungguna. Nananatili pa ring paborito at pinipiling destinasyon ni Julian Alvarez. Walang nagbago dito mga kaibigan at mga kasama sa Barcaoy. Gusto pa rin ni Julian Alvarez sa Barca at naghihintay siya. Totoo, kayang baguhin ng tag-init ang lahat. Normal lang nakabahan, lalo na sa negosasyon. Pero ang laban sa sports, media at institusyon, malalaman pa natin ang magiging resulta. Sa mga susunod na linggo, maaring maging mapagpasya mga ito. Malinaw sa Barca na kailangan nilang mag-level up sa kompetisyon at nais ni Flick bumuo ng koponang muling lalaban para sa Champions. Si Julian Alvarez ang uri ng manlalarom kayang magbago ng antas ng koponan. Ngayon, iba na ang malaking tanong. Ingay lang ba ito o nagsisimula na ang digmaan ng Barca at Madrid para sa isa sa pinakahinahangad na striker sa Europe?